Hi guys, KitKat here. Thank you for stopping by and welcome to my channel. So for today's video, isa-share ko sa inyo yung braces experience or braces journey ko. By the way, yung clinic nga pala na pinuntahan ko is Urban Smile Fairview Branch. And yung dentist ko is si Doc Sheila Tagala. Dun sa first appointment ko, ang nangyari is consultation. And then, since ang consultation ko talaga is about kung kailangan ko bang mag-brace or whatsoever. So, ang ginawa sa akin is in-x-ray talaga muna ako. 2 x-ray yon. Yung x-ray ng pinaka-ngipin or lahat ng ngipin ko, kung meron ba akong mga impacted na wisdom teeth. And then, yung another x-ray is about the bite ng patient. Doon ko nalaman na inborn ako na wala akong wisdom tooth. And then, yung bite ko is hindi siya yung normal. Kasi meron akong medyo malaking gap. Tama yung bite ko na yung upper is siya yung nakalabas, pero meron akong gap na malaki compared sa normal. Ang pinaka-concern ko talaga, bakit ko naisipan na magpa-consult or magtanong kung kailangan ko na bang mag-brace. Kasi meron akong 2 puwang, wala akong bagang dito, 2. Yung first na bagang ko, napabunot ko siya high school days pa. And then, yung second naman is napabunot ko naman siya college. And then, lately lang, napansin ko na may mga gap na yung ngipin ko, which is wala naman siyang mga gap before dito sa baba. Tapos, ang napansin ko pa, nag-iba na yung mga positions nila. Parang merong forward, and then meron namang pumapasok masyado sa loob. Basta naggagalawan silang lahat. Doon ko din nalaman na kaya nag-iwan ng malaking space or kaya ako nagkaroon ng malaking space kasi walang nagtutulak dun sa pinakadulo kong ngipin since wala nga akong wisdom tooth. After nung consultation, ayun nga, sinabi na nga sa akin Doc Sheila na yung case ko is number 2. Tama naman yung bite ko. Wala naman ako mga sungki-sungki. Pero since merong mga gap, kailangan ko mag-braces. And since hindi na tama yung bite ko, kailangan na rin siyang i-brace. And then, nung mismong araw na yun, or nung first appointment ko nga, sinabay na rin yung pagpapasta nung mga kailangang pastahan. So, sa akin, ang pinastahan is 6. Minimal lang naman kasi regular naman akong nagpupunta ng dentist and meron akong existing na mga pasta. So, yung pinastahan nung araw na yon is yung mga maliliit lang na kailangang pastahan para maiwasan na mas maskira pa siya or masira siya. So, after nung appointment na yon, after ko magpapasta, and then may kasama na rin siyang cleaning, kasi nga 1 year na rin nung huli ako nagpa-cleaning, so nirequire na rin ako na magpa-cleaning. After nun, nireschedule na ako para sa installment ng braces ko. So, sa second appointment namin, doon nga in-install yung upper part ng braces. And then, yung third appointment is yung sa lower part naman. So, since hindi naman ako nakapag-vlog nung first appointment ko, kaya nakwento ko siya. Pero yung sa second and third appointment ko, mag-insert na lang ako ng mga clips. Actually, hindi siya clips. Buong process siya ng pag-i-install ng braces. So, if you're interested, just keep on watching. Hi guys! Nandito nga ako ngayon sa Urban Smile. And nagaling na ako dito last week. Pero ngayon yung schedule ko para i-install yung braces ko.
para ikabit naman yung sa lower part ng ngipin ko. Okay, so ngayon, nakakabit na tayo dun sa ng brackets dun sa upper. Ang reason bakit kailangan mo ng braces, though hindi naman ganun ka-severe yung malocclusions mo, dito sa lower, meron kang minimal spaces. Correct po. Ayan. Tapos, pag pinansin mo rin yung bite mo, hindi ito yung normal bite ng pasyente. Dapat kasi yung upper, pag nag-overlap siya sa lower, dapat kahit paano may 2 to 3 mm lang yan na overlap. Sa'yo kasi, malaki-laki siya. Parang mga nasa around 5 to 6 mm yung difference nilang dalawa. Also, sa upper din, meron pa din mga minimal spaces. The rest, okay naman lahat. Wala naman tayong ganang pinastahan sa'yo kasi okay naman, maalaga ka naman sa ngipin. No! So, ngayon, kakabit na tayo sa lower. Para tapos na tayo. Bakit hindi sabay? Hindi sabay. Kasi merong mga patient, hindi naman natin alam, lalo first time mo na nag-brace ka, hindi natin masasabi kung allergic ka dun sa metal bracket na ilalagay natin. Also, hindi mo rin kakayanin. Parang mahirap din na ang tagal mong nakanganga, 3 oras kang nakanganga, medyo nakakangalay yun. So, syempre, ikaw din, iniisip din kita. Tsaka, hindi ko ma-imagine yung sabay yung sakay at taas baba. Correct! Ayun pa. Kasi Kasi ako may brace din ako, so naranasan ko yung sabay. Nagkalagnat ako nung first day talaga, sobrang sakit niya. Kasi ngayon nakakakain pa ako, hindi ko na ma-imagine pagka... May lower na. Ako, diet ka na. Advantage na naman.
Wala pa. Lagyan mo lang ng wax kapag may napipil ka tumutusok. Ayan na guys, nakabit na yung pang-lower na braces ko. And ito yung tsura niya. And my first adjustment will be on February 4, 1 month after nitong matapos ng pagkabit ng braces ko. And sabi ni Doc, yung nasa dulo, kasi bracket lang siya, papalitan daw yun ng molar band. Kung meron kayong mga questions about braces, ilagay lang yan sa comment section para try natin gumawa ng separate video kung saan sasagutin ko lahat ng mga questions nyo. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video as much as I did. If you're not yet subscribed to my channel, please do subscribe by hitting that red button below. And kung meron kayong comments or any suggestions, ilagay lang sa comment section para try natin gawin yan sa mga susunod nating video. See you in my next one, guys. Bye-bye!